Okay, mag-review muna tayo saglit from the law of exponent. Kung natatanda natin, meron tayong sinasabi na if a certain value ay merong exponent, value or variable, numbers, meron siyang exponent na fraction, ayan, it can be transformed into this. Ayan, x, then raised to m, tapos nandito yung kanyang n. So, nagiging ganyan. At ang tawag dito ay radical expression. From rational exponent to radical expression. Ayan. So, kung pupunta na tayo ngayon doon sa first law of radical, sinasabi diyan na the nth root of a raised to n is equal to a. Ano ang ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin niyan, if you are going to follow the laws of radical, every time na makikita mo na parehas ang tawag natin dito ay ang index. This is the index. Ayan. At ito yung exponent. Ayan. Yang n, yan ang exponent. So, every time na ang index ay equal sa exponent, ang nagiging result niya, according to the law, the first law of radical, ang sabi, di ba, diyan, if a radical has an index equal to the exponent of the radicand, the result will always be the radicand itself. So, kaya yan, ito yung radicand natin dahil magkaparehas yung index at saka exponent, equal sila. So, the result is the radicand itself. So, to further visualize that, gamit tayo ng number. I-visualize natin. Let's say, meron tayong ganitong given. Ayan. So, pag nakakita tayo ng ang index ay 3, and then ang exponent niya ay 3, parehas. So, automatically, the answer is 2. As simple as that. Ganyan lang natin susundin ang laws of radical, yung first law of radical to be specific. Okay? So, bigyan natin ng example paano natin ito i-apply. Okay, sa simplifying radical expression. Sige, apply natin ang first law of radicals. Sa ating unang halimbawa, i-simplify natin ang radical expression na ito gamit ang first law of radicals. Kailangan, etong 27 ay ma-transform natin into an exponential form, wherein ang exponent niya dapat ay kaparehas ng index. So, paano yun? Yan. So, dito dapat meron kang skills sa multiplication, syempre, kaya I encourage everyone to memorize their multiplication table. Okay? So, dito ay pwede nating ilagay ang 3 raised to 3. Tapos, di ba, meron tayo ritong index na 3. Bakit 3 raised to 3? Kasi ang 3 raised to 3 ay equivalent sa 27. Diba? Kasi kung titignan natin ang ibig sabihin niyan, go back to our lessons in the laws of exponent. Ano ba yung exponent? Balikan natin yung ano na yon video. But by the way, explain natin ng konti. Ang ibig sabihin niyan ay 3 times 3 times 3. Ayan. Yang 3 raised to 3. Yan ang ibig sabihin niya. So, ang exponent ay nagsasabi uli ng ilang beses magiging factors. So,
if i-multiply mo ang 3 times 3, yan ay equals to 9. And then, multiply 9 times 3 is equal to 27. Kaya, ang 3 raised to 3, ang equivalent niyan ay 27. Okay? So, ano ngayon ang gagawin natin to simplify this? Okay? Dahil, parehas na sila, so it means to say, pwede na itong 3 lumabas dyan sa radicals symbol. Ayan. So, eto na lang ngayon yung magiging pinaka-final answer. Okay? So, dagdagan pa uli natin. Okay, simplify natin ito gamit ang first law of radicals. Okay? So, yung 32 na yan, ang magiging kapalit niyan ay 2 raised to 5. Ayan. So, mabilis mo lang yan maisip kung lagi mong i-engage ang sarili mo to solve problems involving radicals. Kaya, hindi ka naman magiging mahusay dito kung hindi mo siya pagsasanayan. So, kailangan talaga natin ng training at kailangan talagang bigyan ng panahon o ng oras. Okay? So, yan ang katumbas niyan. So, do not forget na ilagay doon ang index na 5. Tapos, ito ngayong x raised to 15, yan ay 5, tatlong 5. Ayan. Diba? 5 plus 5 plus 5 equals 15. O bakit ganon? O, balikan natin. Yung laws of exponent, kapag minultiply mo sila, hindi ba mag-a-add ka ng exponent? Ayun. So, kaya kailangan dito, para makarelate ka sa lesson na to, is dapat alam mo na or meron ka ng mastery sa laws of exponent. Okay, kaya balikan natin yung mga video lessons na iba na mga nauna. Ang prerequisite nito ay yung law of exponent. Okay, so ngayon, makikita natin na pwede na natin silang ilabas dahil pare-parehas na yung kanilang index o yung indexes, pare-parehas na. So, yung 2, labas na natin. And then, meron tayong tatlong, di ba? So, that is x, x, x. So, wala nang natira sa loob. Di ba? So, ngayon, i-simplify natin yan. Kung i-simplify natin yan, that is 2x cubed or 2x raised to 3. So, ayan. So, ayan yung ating pinaka-final answer. Okay. One more example. How about the square root of 18y squared? How do we simplify that gamit ang first law of radical? Okay. Since itong 18 ay wala naman siyang katumbas na hindi siya perfect square number, kaya bakit kailangan nating humanap ng o alamin kung yan ay perfect square? Because kapag wala kasing nakalagay dito, automatically yan ay merong 2 na index. So nilagay ko lang para ma-visualize natin na meron diyang 2. Okay, next. Dapat ma-manipulate natin yung 18. So ang gagawin natin dyan, kailangan natin siyang palitan ng isang number, then times a number, then y squared. Ayan. So, I will explain kung paano nangyari yan. Bakit 3 squared times 2 ang nangyari sa 18? Look, ang gagawin natin dyan, hanapin natin yung mga factors ng 18. Hindi ba ang mga factors ng 18 ay it could be 9 times 2, 18 times 1, o pwede 6 times 8. O yan yung mga factors. Sa mga factors on the list,
pipili ka dyan ng isang set. Ito, di ba? Ito ang pipiliin mo. Bakit? Kasi yung isa ay perfect square. Sabihin, yung 9 kasi, makakapagbigay sa'yo ng 3 squared. Diba? Kasi ang 3 squared ay equal sa 9. So, ibig sabihin, this is 9 times 2 equals 18. Ito yung katumbas niya. Yan. So, ginawa natin yan kasi, ang reason, yung index kasi natin 2, our goal is to fix, iayos natin yung itsura nila para pag naging magkaparehas na yung index at saka exponent, pwede na natin silang ilabas ng radical. Ayan, yun ang ating target. So ngayon, parehas na, diba? Pwede na nating ilabas yung 3. Ano pa yung pwede nating ilabas? Eto. Yan, parehas. Ngayon, etong 2, hindi natin siya pwedeng ilabas. Kaya, may iwan siya sa loob. So, ibig sabihin, eto na yung pinaka ating simplest final answer. Eto na yon. So, eto tatandaan lang natin dyan ha. Kung natatandaan nyo yung sumikat nung pandemic, yung sinabi ni Kim Chu. Sa classroom, bawal lumabas. Pero kung aayusin mo, hindi, ganito. Sa classroom may batas na bawal lumabas. Pero kung aayusin mo, pwede ka nang lumabas. O, kagaya nitong 18, hindi naman natin yan pwede basta ilabas. Bawal siyang lumabas kasi may batas. Ano yung batas? Kailangan maging magkaparehas muna yung index at saka exponent. Yun ang batas. So, kailangan ayusin mo muna. Nung naayos na natin, pwede ka nang lumabas. O, pwede na pala siyang lumabas. Okay? Yun ang tatandaan natin, ano? Yung analogy na tatandaan ko kasi nung pandemic. No, sabi ni Kim Chu, may batas. Sa classroom may batas. Bawal lumabas. Pero pag inayos mo, pwede ka na lumabas. So, ganun na nangyayari dito sa simplifying radical expression using the first law of radicals. Kailangan mo siyang ayusin para pwede na siyang lumabas. Okay? So, proceed tayo naman sa second video. May continuation. Proceed tayo doon sa ating second law of exponent. Okay? So, by this, kailangan natin pag-usayan, ano? Kailangan natin magsanay, kailangan natin mag-practice, in other words. Kasi, kung hindi tayo magsasanay, kailanman hindi tayo huhusay.